Hindi. Kasi alam na ng taong bayan ang ginagawa nila eh. I mean, kung lurker ka sa social media, lurker ako, tinitingnan ko ano ba ang sentimento ng bayan. Naniniwala ba sila kay Vice President? Yung mga linalabas na ibinay mo si Inday, naniniwala ba sila? To a certain degree, they speak against it. So ang tingin ko, again, babalik tayo. Hindi si VP ang nasa balota sa 2025. So kung aatake ka ngayon in the hope na you will gain for 2028, it's a very wrong strategy. It's too early and people haven't decided yet on who will be the candidate for 2028. Now, if after 2025, you have to cross 2025 because you do not know if this administration can put together a coalition and win. Now, if they do not win, that changes everything in 2025, right? There'll be a new opposition. There'll be new coalition. In the scheme of things, si VP Inday has not said, I am running. So what is there to, bakit mo ako babardagulan kung wala naman akong intensyon? So itong mga maaaga, makikita mo kung saan nanggagaling. Kasi hindi umaangat sa ratings. Ngayon, kaya mo bang umangat? Paano mo i-compare ang sarili mo kay VP Inday? Hindi nga siya kandidato sa balota. Ma'am, speaking of ratings, kasama na kami sa ratings sa survey ng Publicus. Oo. Alam mo naman, ma'am, na kabilang din kami sa gustong patahimikin. Oy, good luck. Oo. Pero alam mo, ang maganda dun sa survey, bumabalik ang trust ng taong bayan sa traditional media. Mm-hmm. Nagulat ako doon. Kasi usually social media koral and anyone can shoot anyone. Ma'am, marami din nakapansin na mukhang at this early stage pa po, ma'am, malayo po ang susunod na pangulohang eleksyon. Mayroon ng mga hakbangin, mga propaganda against the Vice President. Kasi babatayan po mga survey. Alam mo yun, ma'am? Meron pa ngang lumabas na meme. Ibinay si Inday. Oo. Parang ganun pa ngayon. Oo nga. Anong tingin mo dun, ma'am? Ako naman tumulong kay Vice President Binay para namang grabe naman yun, wala namang ginawa yung tao, at saka tapos na yung hindi naman kinasuhan si BP Binay, di ba? So binabalik nila. Ang hinihintay ko na lang nga yung Villarroyo eh. Kaya sabi ko, napakaaga, hindi naman siya kandidato sa 2025. Hindi naman siya nag-declare na tatakbo siya sa 2028. Haka-haka, ang iba gusto na tumakbo siya, pero wala kang nakikita sa kanyang nagsisimula na gumagalaw. Wala. So, sa 2025, doon muna tayo sa 2025. Kandidato ba siya sa balota? Hindi. So, bakit ganitong kaaga? Ganitong kaaga siguro dahil yung mga kalaban hindi he cannot take several steps ahead of the Vice President. And seriously, you have to look at the Vice President. We have a working Vice President. A working Vice President, not a spare tire. So to a certain degree, hindi ba dapat matuwa tayo na hindi lang naghihintay yung Vice Presidente at kumukuha ng salapi ng taxpayers dahil, Vice Presidente ako. And then you have to go back. Ano ba ang mandato ni Vice President? Mm-hmm. Ilang pa milyon siya nanalo. So, those things have to be taken into consideration. Tsaka, ma'am, parang tingin din ng taong bayan, nakakita sila ng katapat kay VP Inday dahil, alam mo, to a certain point, patola din si VP. Pag, alam mo, bibira din kung kailangan eh. Kasi alam mo naman, fighter ang image ni former Davao City Mayor. Oo, alam mo yan, sa survey namin, ang number one characteristic trait niya, courageous. So kanina tinitingnan ko siya, she was very charming, she was all smiles, she was serious when she needed to point something to Congresswoman Zamora. And in fairness, Congresswoman Zamora was exemplar. She was very good. She prepared an opening, she prepared a closing. So these things, you need to put that into consideration when you look at the whole thing.
Tsaka ma'am, yung paulit-ulit na pagtatanong ng Makabayan Block na without even listening to the answer, tapos the same pattern of questioning to all government agencies, talagang halatang may sinusulong ka na, ma'am. Yeah, and I'm putting the blame on the speaker. Why do you allow that? I mean, you're supposed to be with government, with this administration. So, oo, may right silang magtanong, pero siguraduhin nyo naman it's not a waste of people's time. Kasi paulit-ulit kung wala nang sinagot, kaya nga natutuwa ako tumindig si Congressman Lagman. At natutuwa ako kung binigay yung Saro. At natutuwa ako na he himself said na oo, galing sa contingency at oo, yung pondo ginamit sa confidential. So, this talk about impeaching, this talk about unconstitutional. When you cannot prove it, that's disinformation. May malis hindi lang misinformation. Biro mo sabihin, ito ang mga laman ng AOM. Hindi nga natanggap yung AOM. Anong pipilitin mo? Ang tanong ko, bakit sila may kopya ng AOM? Kasi ang AOM binibigay lang sa Senate President, sa Speaker, at sa COA. Yung quarterly report. Tapos binibigay yun sa tatlo. Tapos sinabi pa sa hearing, so nagsisinungaling ang COA, Mr. Speaker? Nagsisinungaling ang COA? Eto ma'am, may sinabi po si Joseph Cobel. Sabi niya, a lie told once remains a lie, but a lie told 1,000 times becomes the truth. Parang ganito ang linyahan, ma'am? Yeah, and you can see the aftermath, the social media offensive. It's still, na-clear na sa plenary. Pero sa social media offensive, ganun pa rin, 11 million a day. Paano nagastos lang isang tao ang 11 million a day? Seriously, when you go to corporate, people can, spend much than 11 million based on a clear plan of the implementation. So, ang akin, tapos sinabi nila na ang DBM daw should answer for it. The point is, she made a request, the president read it, the president agreed, and said, go to DBM. Diba? At the fact na kinalat yung sulat niya sa DBM shows hindi naman binigay sa kanya lahat. Tama. Diba? Is that not transparency? Mm-hmm. Is that not being accountable on things? Pati yung issue, ma'am, parang pinamumuka na, halimbawa, doon sa letter niya, 400+ million yung hinihingi niya na dagdag na pondo para sa DBM. Tapos ginawan pang issue 1 month after ng pagkaupo. Yun agad yung inuna, tapos 200 million plus lang. So anong problema kung nagastos naman yun sa tama at na-liquidate naman ng tama, saan ang problema doon? Yun nga yung nabanggit natin kanina na pag mabagal ang paggastos, sinisita nila, yung DICT, sinita nila dahil mabagal daw ang paggastos. DSWD, ganun din. Pero pag mabilis naman gumastos, lalo na paggahulang oras, sisitahin naman. Pero ma'am, dito lang ako sa ma'am, naging epektibo yung galawan nung kinalaban nila or ginawa nila ng issue itong si dating Vice President Binay. Pero after nun, sa panahon ng Duterte administration hanggang sa kasalukuyan, parang nagiging ganun pa rin yung kanilang strategiya. Tingin mo magiging epektibo pa rin ito, ma'am, at katanggap-tanggap pa rin ng taong bayan considering itong mga nagsasalitang ito, ito rin yung parang hindi natanggap ng nakararami or ng taong bayan at patunay dyan nung nagkaroon ng halalan kung saan nanalo si Pangulong Rodrigo Duterte and next na halalan ulit dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nabawasan ng husto yung mga nag-connive na sinasabi itong yellow at itong tunay na pulahan. Nag-connive sila na dati magkalaban tapos nag-mix pa ng kulay pink. Tingin mo, ma'am, magiging epektibo pa itong kanilang strategiya po? Alam mo, Admar, hindi. Kasi alam na ng taong bayan ang ginagawa nila eh. I mean, kung lurker ka sa social media, lurker ako, tinitingnan ko ano ba ang sentimento ng bayan. Naniniwala ba sila kay Vice President? Yung mga linalabas na
ibinay mo si Inday? Naniniwala ba sila? To a certain degree, they speak against it. So ang tingin ko, again, babalik tayo. Hindi si VP ang nasa balota sa 2025. So kung aatake ka ngayon in the hope na you will gain for 2028, it's a very wrong strategy. It's too early and people haven't decided yet on who will be the candidate for 2028. Now, if after 2025, you have to cross 2025 because you do not know if this administration can put together a coalition and win. Now, if they do not win, that changes everything in 2025, right? There'll be a new opposition. There'll be new coalition. Oh. In the scheme of things, si VP Inday has not said, I am running. So what is there to, bakit mo ako babardagulan kung wala naman akong intensyon? So itong mga maaaga, makikita mo kung saan nanggagaling. Kasi hindi umaangat sa ratings. Ngayon, kaya mo bang umangat? Paano mo i-compare ang sarili mo kay VP Inday? Hindi nga siya kandidato sa balota.